guys, good morning! Welcome back to our vlog. And for today's vlog, we are going to tour around Saga Prefecture. So medyo mahaba talaga yung ating mga travel today because malaki yung hindi mo malaki yung Saga, malalayo yung mga pupuntahan natin. So currently, it's 16 degrees here in Orishino. And sabi sa Google, as a weather app, it feels like 13 degrees. Kaya nakaganito ako. Kala hindi ako si Eminem. Alam ba nung Eminem? Ano? So, ang ating first stop for today, gonna be a whole day today. Ang ating first stop ay, babasahin ko guys kasi mahirap bigkasin Floating Torii Gate of Uwo Shrine. Yan, ang ating first stop. Tapos, ang ating from here, Eroshino to that Torii Gate is gonna take us 2 hours via public bus. Kasi walang train straight from here to Orishino. Although may option naman to transfer bus and then train. Kaso lang, mas malayo yung walking. Ayun yung iniwasan natin, di ba? Yung maglakad ng malayo kasi makakadagdag pa yung sa pagod. Kaya iniwasan natin yun. Yung atin namang second, wait lang ako, consult ko lang ang aking listahan. Ang next natin ay ang Yutokori Inari Shrine. So yan, so hopefully may mga cherry blossom na doon kasi meron silang street na maraming cherry blossom tree daw. So check natin sa Yutoku Inari Shrine. And then our last stop for today, so from the floating torii to Yutoku Inari Shrine, it's gonna take another hour via bus ulit. And then after that, we're gonna go to Shiota River Port. Ayan. So, it's an old town again na naging trading hub daw ito noong mga Edo period. It's one of the most important town here in Saga. And then after that, we're gonna come back here sa Orishino. So for now, our bus will arrive at 9:02 a.m. It's currently around 8:39, so nakandito lang kami sa bus stop. Nag-aantay ng oras. Mahirap pala guys ang bus dito sa mga probinsya ng Japan. Mahirap yung bus kasi tagalin ko na nga to. Yan, hindi na masyadong malamig naman. Mahirap yung bus kasi yung oras, yung interval ng natin ng bus, tigi 1 oras. Kaya pag naiwan nga nung bus, 1 oras pa uli bago ka makasakay ng bus. Kaya dapat on time kayo palagi. Dapat 10 minutes early kayo sa bus stop. Dahil mabilis pa naman ulit yung bus. Parang walang 1 minute umaalis na. Pagkasakay ng mga pasaherong nandyan o pagkababa ng mga pasahero sa bus, alis na sila. Walang antay-antay. Di pa tulad sa atin pag sa carousel. Mag-i-stay pa yan ng mga 2 minutes or 3 minutes. Bisa mga 5 minutes nag-aantay yung bus. Kaya tagal, di ba? Pero dito mabilis lang. Walang 1 minute. Wala kang 30 seconds pagkasakay ng mga pasahero, alis na. Ganun dito. So, dapat on time kayo palagi. At tulad kanina, dapat talaga yung aming alis sa aming Ryokan is yung bus na sasakyan namin ay 7:04 dapat. 7:04 a.m. Pero dahil masarap ang tulog ko, dahil nag-onsen ako kagabi, hindi ko na pinakita. Nag-onsen ako dun sa kay Seabold and then may onsen din sa Ryokan namin. Sibukan ko lang yun sa Seabold kasi para lang ma-try. So, tingnan nyo na lang sa Instagram ko yung review ko doon sa Seabold na onsen. Pero syempre ba mag-picture sa loob ng onsen kahit naman saan, di ba? Kaya yun. So, tas may bus na dumating. Pero hindi pa ito yung bus natin. Ito yung mga bus dito pala, Ayan, kulay pula. Kulay pula yung mga bus dito. Pero yung atin, 9:02 pa Kasi syempre, i-confirm ko pa ulit sa bus driver. Sila ka dalang baleta. Kahapon kasi from Takeo Onsen, kinonfirm ko muna sa bus driver kung papunta ba dito. Kasi naka-Japanese yung character. Di ba unlike sa mga city sa Tokyo, sa Osaka, yung mga bus by number.
Kaya madaling matanda, madaling ano yung sinabi sa Google Maps, the number yun ang sasakyan mo dito, naka-Japanese character. Eh syempre hindi mo naman mako-compare yung character sa Google Maps mo dun sa taas ng bus. Sa kakabasa ka ng ng katakana, saka ano nga yung isa nilang sulat lang, katakana saka hirigayana ba yun? O basta ganun, yung Japanese writing. Ano ba sinasabi ko? Yung sa onsen. Onsen na ba? Anyway. So ayun, so antay lang natin yung ating bus. So wait lang tayo dito sa bus stop. Cellphone lang muna. Okay guys, balikan ko kayo in a bit. Alright guys, nandito tayo sa Kashima City Bus Station. So, habang nasa biyahe kanina, check ko, parang mas okay na unahin muna yung Yutoki Inari Shrine bago pumunta sa floating Torii Gate. Kasi, ang plano ko talaga, unahin yung malayo. Tapos, pabalik, doon namuntahan yung Yutoki Inari Shrine, saka yung Old Town. But dahil 1 hour pa yung ihintayin para doon sa bus going to, kasi may transfer from saan nga tayo galing? From Orishino to this city, and then another transfer pa to the floating Torii Gate. Yung transfer 1 hour interval pa yung bus. Kaya nung chinek ko, unahin na lang natin to para hindi sayang yung isang oras natin, di ba? Kasi yung bus, karating lang namin parang 1 minute ago. And yung bus will be arriving in 1 minute ng 9:50 AM. Kaya unahin na natin yun. Tapos saka tayo pumunta ng floating Torii Gate. Alright? See you in a bit. Wait lang. Ito yata yung floating Torii Gate, oh. Ayan, oh. Ayan na. So, 10 minutes lang yung biyahe ng bus from Kashima City to here in the shrine. Mabilis lang siya, tapos yung kagandahan sa bus dito, may English translation na siya. So, alam mo kung saan ka bababa. And ang ganda dito guys, kasi yung Torii Gate na entrance, puno-puno siya ng cherry blossom tree. Wala pang cherry blossom eh. Sayang nga eh, medyo na late, na paaga yung dating natin dito, kaya walang cherry blossom pa. Pero ang tawag talaga doon, Cherry Blossom Street. Kasi nga, punong-puno siya ng puno na pagka-spring ang ganda niya. So, medyo makulimlim at medyo umaambon ng kaunti. Pero may araw. At close pa yung mga store dito. Pero punta na tayo doon sa shrine para makita na natin. Itong Torii na to. Oh, ganda. Oh, may Torii pa dito. Siguro ito yung original Torii. Kasi yung pula dun sa unahan parang bago na eh. Ito parang parang 1800s pa yata ito eh. Tabi tayo may sakyan. Feeling ko guys, pagbaba namin mamaya, maganda na dito at lively na kasi ang daming shops. Pero yung tourists konti pa eh. Feeling ko yung tourist hapon ang dating. Kasi karamihan ng mga shops dito after lunch nagbubukas. So, hanap na lang tayo dito ng kakainan kasi parang may restaurant naman. Oh. Ito may mga may mga shops. Hello, hi. Oh, it's not there. Philippines. Philippines. No, English. English. Sorry. What's that? Free taste? What's that? Free? Okay. Apa. これですね、英語。This one? はい。 This one? This one? 800円。 This one? はい。これ、はい。800円。 800. ジンジャー。ジンジャーシュガーアイシング。I think
800. フィリピン語ってありますか？ Sarap to. フィリピン語ってありますか？フィリピン語。 Yes, yes. おー。 Yeah, Filipino. Guys, so I thought hindi siya touristy. Tourist spot din pala siya. Maybe for the locals only. Kasi nga ano pala to. Kasi nga parang pilgrimage site to sa mga Japanese. So, kung meron tayong ano, diba, yung sa kunwari sa Cebu, sa Simala, di ba marami nagpupunta doon para mag-pray for miracle. Kunwari sa Manawag, para pag magpapaano kayo, papa-blessing ng sasakyan, di ba? Doon kayo pupunta. Parang ganoon din dito. O sa Antipolo, pwede rin magpa-blessing. Kasi ano to shrine religious site, di ba? So ganoon din, kaya, tinan nyo, ang dami ring mga shops, Tapos mga local yung mga nakasama namin dito. Hindi mga foreigner. Ito pa bukas na sila So later puntahan natin yan. Labang cute to aso. Ito may nakita sila na magnet. 550 yung magnet. Yun ang ano yung price niya. So ito na yung pinaka-shrine. Papasok na tayo. Mamaya na tayo mag-iikot dyan sa mga shops. Okay, another Torii gate. And I think we're about to see the Inari Shrine. Here! Okay guys, so another bridge, red bridge here in the Inari Shrine. Ay, oh my God, ang ganda. Ayan na siya guys. Okay, There's the wall of the let's just go, let's approach. Let's check the map muna. Let's check the map first though. Guys, hindi mo ako na-inform na kailangan pala fit ka pag pumunta ka sa shrine na to. Ang taas pala nung pinaka-shrine. Tingnan nyo nakaka-halfway pa lang tayo. Sobrang taas pala. Anyway, dahil I think more than half na tayo. Tuloy na natin to. Ayan yung mga nakikita dito. Mga ganyang shrine. At ang dami niya. Ito sila na hingal na din. Rest muna. Ito may upuan. So gaganda kami mga upuan naman dito. So pahinga muna tayo. Yung mga Japanese parang di napapagod. Hindi napapagod kasi 'di ba? Healthy lifestyle sila. Yan talagang hindi sila yung mga overweight ganyan. Kasi nag-exercise lagi, nag-jogging sila. Tapos niyo guys, meron dito nakalagay rescue point. Siguro meron dito mga need i-rescue. Yung mga nagfe-faint siguro. Yun may number pa
So, Parang wala. ha? Parang wala lang. Oo nga eh. Tignan niyo itong dalawang to. Oh. Kasi wala lang. Hindi hinihingal. Nakakaya. Normal lang sa kanila. Oh. So, this is a sign na pagdating natin ng Manila, kailangan i-push na natin ang healthy lifestyle. Kung gusto pa nating makatravels ng mga ganito, may mga temple, mga shrine, dito pa naman sa Japan, lakaran. Actually, to be honest, dali ko nang mapagod. This past few days, sabang nagka-travel tayo, dali ko nang mapagod. Talagang pagdating sa hotel, knockdown agad. Liligo lang, tapos knockdown na. Wala nang time mag-edit ng vlog, ganyan. So, kailangan talaga na. Seryosohin na ang pagja-jogging at least, di ba? Every afternoon after work, pagka naka-work from home. So, pahinga lang tayo dito, then tuloy natin yung pag-akit sa taas. Pili ko malapit-lapit na tayo. Sige guys, kita-kita tayo sa taas. Hello! Yan, nakakit na tayo dito sa pinakatuktok ng Yutoku Inari Shrine. And dito sa taas, ang ganda kasi kita nyo yung view ng community dito sa Yutoku, sa Kashima. And ang ganda nung ginawa niya kasi meron silang parang resting area, pahingahan sila, tapos pwede ka magkape, tapos pwede ka bumili ng amulet. Sa likod niya, ang ganda rin, may mga pine trees. Tapos meron kotse doon pwede palang umakit ng sasakyan dito. And then, meron ding may vendor machine din dito if ever mauho kayo. Pwede kayong bumili ng water dyan or ng Pocari. Bumili kami ng Pocari kanina kasi nauhaw kami. So, itong shrine na to is part siya ng top 3 shrine na dedicated kay Inari. Si Inari daw yung parang goddess of fertility, of prosperity, and farming yata dito sa Japan. And this is one of the most beautiful, and nakita nyo naman kanina sa mga videos natin why it is the most beautiful shrine na nakita natin. And ang ganda talaga niya, and worth it na umakyat dito sa taas kasi makukompleto nyo yung spiritual awakening ninyo. Char, may ganun. Makukompleto nyo yung spiritual path na sinasabi nila dito sa ng mga Japanese. And maganda naman experience na umakyat dito. Doon ngayon medyo umuulan lang, kaya pababa na rin kami actually. Dahil baka lumakas pa tong ulan at mag-lunch pa kami sa baba bago tayo pumunta dun sa floating Torii Cake. Okay? So, baba na tayo guys! Shopping street dito. Binigyan ako ng plum tea. Libre lang. Maalat? We're now here in near the bus station. So, merong restaurant dito. Sa Google Maps, ang pangalan niya ay Takiya Shokudo. And we're waiting for our lunch. It's 12:20. And hopefully, mabilis lang sila mag-serve. Kasi 12:58 yung bus going to the floating Torii. Although may transfer pa kaming isa. And I ordered the very basic fried rice kasi gusto ko ng rice ngayon dahil napapagod na, para mapapagod tayo sa buong araw. Sila na ordered, ano order mo? Curry na chicken yung side. Yun yung in-order niya. Sana mabilis lang yun. Antay lang natin yung food. Para siyang typical Japanese restaurant na puro Japanese yung kumakain dito. So, kami lang yung foreigner actually. Anyway, hindi ko alam kung foreigner yung iba, kung Korean sila or Chinese. Kasi magkakamukha naman sila, di ba? Yun. Sige, pakita ko sa inyo yung lunch namin mamaya. Guys, ang bilis lang ng order. Ito yung order ko. Fried rice. Parang 6 minutes lang, no? Tapos umuusok pa siya. Alam mo, halatang bagong luto. Kailan na ang laki ng chicken, niya, curry. 6 minutes lang din. Masarap? Okay naman. Sige. Tikman naman natin yung fried rice nila. May kutsara sila. Lahat naman ng food masarap pag mainit. Sarap. Sarap. Mahilig talaga ako guys sa fried rice. Garlic rice, ganyan. Sarap.
So, enjoy lang natin yung food and then balitaan ko kayo later. Yan, umaraw na pala. Buti na lang. Alright, see ya! Hello guys, nasa bus na tayo going to Nakagawa. And then from there, we'll be transferring another bus going to the floating Torii Gate. So, umano siya ng 12:53. So, actually 12:58 yung nasa Google Maps. Pero tinanong ko naman si tatay, yung driver, kung dadaan ng Nakagawa bus station. Dadaan naman daw, kaya sumakay na kami. So, this will take around 10 minutes. So, balikan ko kayo. We're now here in our next bus stop. So, the bus is scheduled at 1:24 and sana on time yung bus. And pag sakay natin ng bus, it will take us around 22 minutes sabi sa Google Maps. So, 20 siguro, let's say 25 minutes yung tatakbuhin natin sa bus going to the floating Torii Gate. And then from there, doon na tayo. Stay na tayo doon. Hindi ko lang alam hanggang anong oras tayo doon. Kasi yung alis natin, depende sa syempre schedule ng bus, di ba? Kasi yung schedule ng bus dito, 1 hour interval eh. Kaya dapat alam niyo yung schedule ng bus. Pagka yung mga tour na pupuntahan nyo, yung mga spots na pupuntahan nyo, ay sa mga probinsya tulad nito. Kasi pag naiwan kayo mamaya, gabihin kayo yung gabing-gabi, di ba? Or wala nang schedule. So, so you just have to plan very well pagka dito kayo sa mga province sa Japan. And the good thing, maganda talaga yung transpo nila kasi hindi mahirap mag-tour. Kahit hindi ka na private tour or wala kang kakilala dito, you can do the tour. Yun nga lang, syempre, you have to wait for the bus and you really have to walk kapag kasi minsan yung bus stop, malayo yun sa destination mo talaga. Anyway, that's traveling. You have to explore. Okay, so let's just wait for the bus. It's just 1:08 p.m. So meron pa tayong 24 minus 8 16 minutes. Tama ba? 16 minutes to go. Tama, 16 minutes. See you later, guys. Takezaki行きです。Takezaki行きです。どうぞ。ドアが閉まります。Hello guys! Dito na tayo ngayon sa floating Torii of Owu Shrine. So ayan, sa likod ko siya kung kita nyo. Yan. Unfortunately, low tide ngayon kaya hindi kita yung effect na floating siya. Siyempre, hindi naman talaga siya nagpa-float. It's just that nasa dagat siya. Tapos from afar, kita mo siya na parang floating siya. Kaya siya tinawag na floating Torii Gate. So, hindi high tide ngayon, naka-low tide tayo kaya hindi siya kita. Kita nyo ba? Ayan. So isa to sa pinupuntahan dito sa Saga Prefecture dahil nga sa symbolism niya and importance niya sa Shinto religion ng mga Japanese. Nagandahan dito dahil malayo talaga siya. Isang oras siya pag Binas. Konti lang yung mga nagpupunta na tourist dito. Ang karamihan pa mga Japanese. Very few lang yung nakita naming tourist. So,
kami lang yung ano dito, yung tarang tourist, karamihan na foreigner. Nag-alisa na kasi kanina yung mga foreigner na tourist. So karamihan dito mga Japanese yung nagpupunta. Pero ngayon dumami habang nag-vlog tayo, mas ano, dumadami yung yung tourist dito. Hindi ko alam kung local sila or mga Chinese. Basta mga nakakotse. Kami naka-bus lang. So yung bus namin 2:55 pa. Yung next bus, and ano pa lang, 2:08 pa lang. We have plenty of time here. And yung beach na to, actually hindi naman siya naliliguan. Marami siyang mga shells na nasa shore. Hindi ko alam kung sinadya yun ng mga nag-design ito ng mga Japanese or sadyang ano lang talaga siya, inanod or natural siya dyan. But anyway, enjoy lang natin yung view dito. Hindi masyadong malamig ngayon, hindi rin mainit. Perfect lang yung weather, kaya let's just stay here while we're waiting for our bus going to our next destination. Feeling ko guys, yung mga shell ay natural, yung nasa shore. Kasi hanggang dito ang daming shells oh. Naglakad tayo dito sa may malapit sa dagat. Ang daming mga malaking ibon oh. Ayun na, may mga ibon doon oh. Kita nyo ba? Hindi kaya ng zoom eh. Yan na yung the best that may Osmo Pocket can do eh. So try natin lakarin lang hanggang doon sa may water. Sana hindi naman tayo lulusong sa tubig. Gusto lang nating malibot itong floating torii of O. Tabang O ba? Yung shrine ay yung parang deity nila dito sa torii na to. So ito siya from this view, from this side. Ayan yung mga torii oh. Diba? Kita nyo ba? Ayan. Ayan siya, diba? So talagang low tide. Kasi kung high tide yan, wala ako dito kasi may tubig dito. Ito may boyfriend girlfriend dito na pupunta dun sa dagat. So punta tayo dito. Harin lang natin. Total dito na tayo eh. Napunta pala dito guys. Ang ganda ng view kasi coastal area to. May mga fishing vessels, may mga mga seafood restaurant, may mga agriculture. Ang ganda. Although yung tubig nila brown, I'm not sure why. Siguro malalim yung dagat na to. Wala masyadong mga coral reef kaya brown yung tubig dito. And hindi kasi siya sand. Bato talaga siya. And feeling ko marami mga talaba dito mga ganun. Mga talaba, mga oyster, mga tahong. Brown yung water. Dito lang siya nililiguan. Hindi siya pang beach area. So ayan, so let's go back. Doon tayo maglakad sa may Torii Gate. I-photobomb natin yung mga nagpipicture doon. Joke lang. Sa ano gali. Bitter. So feeling ko sa umaga yung high tide. 'Di ba nung kakagaling lang kasi natin ng Balabac. Usually gabi. Baka hapon na baka hapon yung low tide, yung high tide. Kasi sa atin pag umaga yung low tide yung nagpalawan kami just recently, parang umaga yung low tide. So baka dito ganun din. I'm not so sure. Mamaya google natin kung ano yung high tide sa area na to. Tapos may nakikita rin ako mga doon na malapit na seafood restaurant dito. Baka we can just stay there and buy something para makapag-stay lang tayo dito. Iba talaga pag malamig yung lugar hindi ako nilalagkit kasi pag sa atin diba pag nasa dagat ka, pag humangin nalalagkit ka. Dito hindi ako nilalagkit kaya talagang napalakad ako dito so lakad pa tayo doon sa mga pwedeng lakaran. Galing guys, may may sasakyan. Kita nyo ba yun? May sasakyan doon ano kaya gagawin nila? Maki-show tayo kung anong gagawin ng mga sasakyan doon. Tara. We are now heading to Shota Riverport. So we just took the bus again from the floating Torii Gate, and this bus will take I think 30 minutes
going to our first stop, and then from there we will transfer again to another bus going to the Shota River Port na tayo. Okay, so let's just enjoy the ride and baka makaiglip muna tayo dito, guys. See ya in a bit. We're here again in the bus stop in Kashima City. So ito yung kaninang bus stop bago tayo nagpunta dun sa Inari Shrine. So dito rin pala tayo bababa galing dun sa Torii Gate. And then from here, we're going to take a bus again going to Shota River Port. So 3:40 pa yung bus and it's already 3:38 yata. So mabilis na lang to. Pag-aantay. I think another 20 to 30 minutes yung bus ride going there. And then that's gonna be our last stop today. And hopefully makapagkape tayo doon. Sana bukas yung mga coffee shop doon. And mag-iikot-ikot tayo doon sa post town na yun. So I'll tell you more about Shota River Port in a bit. See you there! Hello guys! Transfer tayo from our pocket to phone because nalobat yung pocket. So maya baka maka-vlog tayo doon ulit. But anyway, we're now here in Shota River Port. So lakad-lakad lang tayo dito sa area. Kaka-start lang natin. And let's check out yung area kung ano makita natin. Mga coffee shop, ganyan. And hopefully makapag-stay tayo. The bus going back to Urashino, yung aming hotel, is I think 4:46. It's 3:30 pa lang naman. And the next bus is 5:51. So we'll decide kung mas tatagal tayo dito or not. Then we'll just take the 4:46 bus, or if not, doon tayo sa 5:51 pag natuwa tayo. So I'm telling this kasi pag nag-tour kayo dito, kayo na pa ako paulit-ulit, diba guys? You need to know the schedule of the bus. Kasi kasi pag hindi nyo alam, hindi pwedeng basta lang kayo mag-aantay doon. May mga schedule yung mga bus. You need to know the schedule of the bus para ma-schedule nyo talaga yung inyong mga tour and yung maisaayos nyo, ma-organize nyo yung tour ninyo. So, yun, ikot-ikot lang tayo. Let's check out kung anong mga makita dito. So, ito may nakita kami dito isang parang abandoned shrine. I'll show you. Nadala namin na parang high school dito. Tingnan nyo yung school nila, ang ganda. Oh. Para akong nasa anime setting. Diba? Ayan no. So tara, let's continue walking. Ayan sila na naglalakad. Itong road na to, ito yung old Nagasaki Road. And pag dinediretso ko to, ito na yung post town. Saan na yung mga shops, ganyan. And everything. Grabe guys yung luck natin today. Close lahat ng store dito. Lahat ng mga old structures dito ay close. Yung mga souvenir shops, coffee shops, pati yung parang tourism nila, close din. Sabi nung dalawang na Japanese na nakausap namin, kasi daw Monday yata ngayon, kaya close. Kasi Monday ngayon, di ba? So ayun, so appreciate na lang natin yung yan oh. Ang ganda oh. Appreciate na lang natin siya ng ganyan. Huwag natin
papasukin kasi nga close naman, hindi ka rin makakapasok. So ikutin lang natin to. So mukhang maaga tayo makakabalik ng Orishin, ano? Makapagpahinga tayo dun. Alright, so sige, balikan ko kayo. So, ito pala guys, itong Shoto River Port, ito kasing area na to ng Kyushu, itong Saga in general is they're very famous for their pottery. Yung mga porcelain pots na nakikita natin sa mga Japanese store, ganyan, yung mga ganon. So but this place flourished in the Edo period, and ito Nagasaki Road, Old Nagasaki Road, dyan yung mga maraming shops and mga traders ng mga pottery. So itong nakita nyo, pinapakita ko, ito yung parang weighing scale nila. So nasa may malapit siya sa river, ito yung river nila. So feeling ko kasi, di ba, wala, self-explanation na tayo. Feeling ko dyan nung gagaling yung mga boat, may mga binila ng mga clay, tapos diretso na siya dun sa parang weighing scale nila. So wini-weigh dyan yung mga yung mga clay, tapos gagawin na nila dyan. So ganun pala siya. Galing yan.